Mga kababayan, huwag kayong aalis dyan kasi may napakalaking balita ako na magpapasaya sa libo-libong Pilipinong pensioner. Kayo ba ay SSS o GSIS pensioner? Kung sasabihin ko sa inyong may darating na 6 na plus dagdag pang PH 8500, one-time payout sa lahat ng qualified na pensioners sa buong Pilipinas. Tama ang narinig ninyo, PH 45, lahat-lahat. Isipin ninyo lang anong magagawa ninyo sa ganyang halaga. Pang-grocery para sa buong buwan, pambayad sa mga gamot o kaya naman pangayos sa bahay na matagal nang naantay. Pero alam ko ang tanong na nasa isip ninyo lahat. Kailan nga ba ito darating? Kailan exactly makakakuha ng pera na ito? At mas importante pa, qualified ba kayo para sa malaking payout ng ito? Hindi ito biro, mga kapatid. Hindi ito fake news or chismis lang. May official na announcement na at may mga specific requirements na dapat ninyong malaman ngayon na para hindi ninyo mamiss ang pagkakataong ito. Sa susunod na ilang minuto ay lalahad ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malam, ang exact na requirements, ang timeline kung kailan ibibigay at ang mga hakbang na dapat ninyong gawin agad-agad para makasiguro na makakakuha kayo ng perang ito. Hindi lang basta-basta pangako ito ng gobyerno. May tunay na pera na may tunay na deadline. Maraming pensioners na ang naghahanda na para sa payout na ito. Pero hindi. Lahat ay automatic na makakakuha. May mga kondisyon at may mga prosesong dapat sundin. Kaya man kayo long-time SSS member, government retiree under SEAS, o may mga matatandang family members na umaasa sa pensyon, ang information na ito ay pwedeng magkahalaga ng libo-libong piso para sa inyong pamilya. Nag-research na ako, nag-contact sa tamang sources at handang ibahagi sa inyo ang pinaka-updated na impormasyon. Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng detalye, requirements at exact dates, i-like ninyo ang video na ito kung gusto ninyong makakita pa ng mga updates tungkol sa benefits at government. Programs na makakabuti sa inyong bulsa. Kaya ano nga ba ang tunay na istorya behind sa malaking payout na ito? Una sa lahat, hindi ito galing lang sa hangin or sa wishful thinking ng mga pensioners. Ang 6 na Leo at MULAP na pineperahan. Not ngayon ay parte ng mas malaking programa ng gobyerno na naglalayong tulungan ng mga senior citizens at pensioners na nahirapan sa nakaraang mga taon, lalo na sa panahon ng pandemya. Alam nating lahat na ang mga nakakatanda natin ay sila ang pinakaapektuhan ng mga pagbabago sa ekonomiya at ngayon naman ay panahon na para mabigyan sila ng tamang suporta na dapat nila. Ang naliw na bahagi ng payout ay galing sa Social Security System or SS at ito ay parte ng additional benefit na inilaan para sa mga qualified na pensioners na nakatanggap ng kanilang regular pension sa loob ng nakaraang mga buwan. Hindi ito replacement sa regular pension ninyo, ha? Dagdag ito. Ibig sabihin tuloy pa rin ang regular monthly pension ninyo at dagdag pa ito sa inyong makakakuha. Imagine mo parang may bonus na kayo na walang ginawa, kundi maging loyal sa sistema na pinaglingkuhan ninyo ng maraming taon. Pero syempre hindi lahat ay makakakuha agad-agad. May mga specific na kondisyon na dapat ninyong tuparin at dito, papasok ang importansya ng tamang pag-intindi sa lahat ng detalye. Samantala, ang naman ay galing sa Government Service Insurance System o GSIS. At ito naman ay para sa mga dating government, employees na nag-retire na at natatanggap ang kanilang pension sa nasabing sistema. Ang maganda dito ay pareho lang ang proseso para sa dalawang payout na ito, na kaya hindi ninyo na kailangang mag-alala na magkakaiba ang mga hakbang na dapat ninyong gawin. Ang importante lang ay malaman ninyo kung saang sistema kayo registered at kung ano ang tamang channel na dapat ninyong sundin para makakuha ng pera na ito. Maraming tao kasi ang nalilito kung paano nila malalaman kung saan sila dapat mag-apply or mag-inquire. Pero magiging klaro na lahat yan sa mga susunod na minuto. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang tanong na nasa isip ng lahat. Kailan nga ba darating ang pera na ito? Based sa mga latest na information na nakuha ko, ang SSS pension ay nagsimula na actually mag-release ang mga payout sa mga qualified na pensioners. Simula ng 1 week ng June. Hindi ko ito sinasabi para magmadali kayo pero para malaman ninyo na may mga tao na nagsisimula ng makatanggap ng kanilang benefits. Ang GSIS naman ay medyo mas mabagal ang proseso dahil mas maraming verification na ginagawa. Pero expected naman na magsisimula na rin sila mag-release ng mga payout sa mga susunod na linggo. Ang pinaka-importante ay huwag kayong magpanik kung hindi pa kayo nakatanggap kasi meron talagang specific na order kung paano nila i-release ang mga payment na ito.
Pero hindi lang basta-basta random ang pagbibigay ng pera na ito. May mga criteria na ginagamit ang SS at GSIS para matukoy kung sino ang mga qualified na makakakuha ng additional benefits na ito. Para sa SS pensioners, kailangan ninyong regular na nakatanggap ng pensyon sa loob ng nakaraang 6 na buwan at dapat din ay updated kayo sa lahat ng mga requirements na hinihingi ng sistema. Hindi pwedeng may pending na issues kayo sa account ninyo o may mga hindi pa na-submit na documents kasi yan ang mga bagay na pwedeng mag-delay sa inyong payout. Maraming pensioners kasi ang hindi alam na may mga pending na requirements pala sila. Kaya naman hindi nila natatanggap ang mga benefits na dapat ay para sa kanila na sa GSI. Naman, medyo mas mahigpit ang requirements kasi government system nga sila at mas detailed ang kanilang verification process. Kailangan ninyong naging active government employee na nag-retire ng walang pending na mga cases or administrative issues. Dapat din ay may complete records kayo sa kanilang sistema at walang mga discrepancy sa inyong personal information. Minsan kasi yung mga simpleng spell ang errors lang sa pangalan or sa address ay pwede nang mag-cause ng delay sa processing ng benefits. Kaya nga importante na regular ninyong i-check ang inyong record sa GSIS. At kung may mga nakikitang mali ay correct ninyo agad-agad bago pa man kayo mag-apply para sa mga ganyang benefits. Ang isa pa pang isang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa mga requirements na kailangan ninyo para makasiguro na makakakuha kayo ng payout na ito. Para sa SS, ang basic requirements ay iyong valid government-issued ID ninyo. Ang inyong SSS ID kung meron kayo at ang latest na pensyon, stop or bank statement na nagpapakita na regular, kayo nakatanggap ng inyong pensyon pero hindi lang doon natatapos. Kailangan din ninyong mag-verify ng inyong contact information, lalo na yung mobile number at address ninyo. Kasi though nila ay send inyong application, maraming pensioners kasi ang hindi nila na-update ang kanilang information sa sistema. Kaya naman hindi nila natatanggap ang mga important na messages na dapat ay natanggap nila. Sa GSIS naman medyo mas detalyado ang requirements. Bukod sa mga basic documents na kailangan ninyo, dapat din may inyong GSIS Unified Multipurpose ID o WUMED. At kung wala pa kayo nun, pwede namang inyong old GSCS pero dapat current pa rin yung information down. Kailangan din ninyong magpresente ng latest na Certificate of Pensioner na nakuha ninyo sa GSIS office at yung bank account information kung saan ninyo gusto na ma-deposit ang payout. Yung maganda sa GSIS ay may online system na sila ngayon na pwedeng ninyong gamitin para ma-check ang status ng inyong application. Pero dapat lang na marunong kayo gumamit ng computer or may makakasama kayo na pwedeng tumulong sa inyo sa prosesong yan. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano kayo mag-a-apply para sa benefits na ito. Una sa lahat, hindi kailangan na pumunta kayo personally sa mga offices ng SSS or GSIS. Kung hindi naman kailangan, may mga online channels na pwede ninyong gamitin at may mga hotline din na pwede ninyong tawagan para sa mga inquiries. Pero syempre, kung mas comfortable kayo na pumunta personally sa mga offices, pwede rin naman yan. Pero siguraduhin lang ninyong complete na yung mga documents na dala ninyo para hindi kayo maulit-ulit na babalik. Ang isa sa mga common na problema kasi ng mga pensioners ay yung hindi nila alam kung ano ang tamang proseso. Kaya naman napapagod sila sa kakapunta sa mga offices na walang mangyayari para sa mga SSS pensioners. Pwede ninyong bisitahin ang pinakamalapit na SSS branch sa inyong area. Pero bago kayo pumunta, i-check ninyo muna yung website nila or tumawag sa hotline para malaman ninyo kung ano ang current na procedures nila. Minsan, kasi may mga special instructions or requirements na specific sa certain branches lang, kaya importante na inform kayo bago kayo mag-travel. Pwede din ninyong gamitin yung SSS mobile app kung meron kayo nun, at kung wala pa, I highly recommend na i-download ninyo na kasi maraming features doon na pwedeng makatulong. Sa inyo hindi lang sa payout na ito kundi sa future ng mga transactions ninyo rin. Sa GSIS naman, may mga regional offices sila na pwede ninyong bisitahin. Pero again, importante na mag-call ahead kayo para malaman ninyo kung ano ang current na operating hours nila at kung anong mga requirements ang specifically needed para sa payout na ito. Minsan kasi may mga regional differences sa requirements. Kaya naman what works sa isang area ay hindi necessarily applicable sa ibang lugar. Pwede din ninyong gamitin yung GSIS online portal nila. Pero kailangan ninyong mag-register muna doon kung hindi pa kayo registered. At yung process na iyon ay pwedeng tumagal ng ilang araw bago kayo ma-approve.
Ang isa sa mga frequently asked questions na natatanggap ko ay tungkol sa mga tax implications ng payout na ito. Maraming pensioners kasi ay nag-aalala kung kailangan ba nilang mag-pay ng tax sa additional income na ito or kung magiging part ba ito ng taxable income nila para sa taong ito. Based sa aking pag-research, ang SSS at GSIS benefits ay generally tax-exempt. Pero ang specific na payout na ito ay may mga certain conditions na kailangan ninyong i-consider. Ang advice ko ay mag-consult kayo sa mga authorized tax professionals or tumawag sa BEAR hotline para sa specific na situation ninyo. Lalo na kung malaki ang total income ninyo para sa taong ito, including yung regular pension ninyo at yung mga additional income na pwede ninyong nakuha. Marami rin akong natatanggap na tanong tungkol sa mga pensioners na nakatira sa ibang bansa. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang bumalik sa Pilipinas para makakuha ng payout na ito. Pero may mga additional na procedures na kailangan ninyong sundin. Para sa SS, pwede ninyong i-coordinate ang payout through yung mga overseas Filipino worker programs nila or through yung mga partner banks nila sa ibang bansa. Sa GSIS naman may mga specific na international banking partnership sila na pwede ninyong gamitin. Pero kailangan ninyong mag-register sa programa na yon at mag-provide ng mga additional documents para sa verification purposes. Ang importante din na malaman ninyo ay yung tungkol sa mga scams na kumakalat ngayon na related sa payout na ito. Maraming mga text messages at phone calls na natatanggap ng mga pensioners na nag-claim na galing sa SSS or GSIS at hinihingi yung mga personal information ninyo or ang mga bank account details ninyo. Tandaan ninyo na hindi kailanman magiging legitimate yung mga ganyang requests. Kasi ang official na transactions ay ginagawa lang through iyong official channels ng mga agencies na ito. Kung may nakatanggap kayong mga ganyang messages, huwag ninyong i-respond at i-report ninyo sa mga authorities para ma-prevent ninyo na may iba pang mga tao na ma-scam. Ang timing ng payout na ito ay napakaganda. Rin lalo na ngayong papalapit na ang holiday season at maraming mga gastusin ng mga pamilya. Yung 45 total na pwede ninyong makuha ay malaking tulong talaga sa mga regular na expenses ninyo at pwede din ninyong gamitin ninyo ito para sa inyong mga medical needs or ng mga miyembro ng inyong pamilya. Maraming pensioners ang nahihirapan gayon sa mga gastusin sa pagpapagamot at yung na-payout na ito ay maaring magdala ng malaking ginhawa sa kanilang pinansyal na kalagayan. Pwede rin ninyong gamitin ang perang ito para sa mga small business opportunities or investments na maaring magbigay ng karagdagang kita sa mga susunod na buwan. Para naman sa mga pensioners na may mga anak or apo na nag-aaral pa, yung payout na dito ay malaking tulong din sa educational expenses. Alam naman natin na tumaas na ang mga gasto sa pag-aaral at ang perang ito ay maaaring gamiting down payments, tuition, fees o pambili ng mga school supplies at requirements. Maraming lolo at lola ang gusto pa ring makatulong sa edukasyon ng kanilang mga apo at ang oportunidad na ito ay nagbibigay sa kanila ng tansang makapagbigay ng makabuluhang ambag sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Huwag din ninyong kalimutan na ang payout na ito ay hindi isang one-time lang na programa. Ayon sa mga anunsyo ng gobyerno, plano nilang gawing regular na programa ang ganitong klaseng benepisyo para sa mga pensioners lalo na kung magiging matagumpay ang implementasyon ng kasalukuyang payout. Ibig sabihin, kung kayo ay ma-qualify ngayon at matanggap ninyo ang benepisyong ito, maaari kayong maging priority sa mga susunod pang ganitong programa. Kaya naman mahalaga na sumali kayo sa programang ito hindi lamang para sa agarang benepisyo, kundi para rin sa mga oportunidad na maaaring dumating sa hinaharap.